Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the President been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya? Parte ito ng balita kagabi. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin. But does the President believe that the recantation could have been compromised or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal? Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoong mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng Ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo. Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation? Tuloy-tuloy pa rin po. At ang Ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa Ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang pagpapanagot sa mga dapat na managot. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions, but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region? Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa eleksyon. Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center, based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for
implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, nakadefine naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site. And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development action din po. Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin na mga ayuda sa ating mga kababayan, tulad ng Walang Gutom Program, ito ay pangtawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung ibang mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap pa ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang minimithi na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan. Salamat po. Sunod na tanong, Clay Partilla, PDB4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under 3 presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am? Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects. At karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pagkontrol sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil. Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan. At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung ibang mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ni Secretary Vince Dizon at ito'y napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon. At maganda naman po ang mga response, especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns at may mga napili na pong mga lugar. At mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites.